Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-33 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Huling Matuwid. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, nakatakdang umalis si Simon kasama ang Kapitan General na nais umalis agad dahil sa takot sa mga pag-uusig at sa posibleng paghihiganti ng mga taong galit sa kanila. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol kay Simon. Ang iba'y naniniwalang hindi siya magpapaiwan dahil sa kanyang takot sa bagong general na kilala sa pagiging matuwid, habang ang ilan ay iniisip na hindi kayang humiwalay ni Simon sa Kapitan General dahil sa kanilang sabuatan. Pinatawag ni Simon si Basilio, pagtapos ay nagkulong siya sa kanyang silid, saka nagbilin na si Basilio lamang ang kanyang tatanggapin. Pagdating ni Basilio, kitang-kita ni Simon ang matinding pagbabago sa binata. Payat, magulo ang anyo, at tila nagbago na ang buong pagkatao. Ipinahayag ni Basilio ang kanyang pagsisisi sa pagiging masamang anak at kapatid dahil hindi niya ipinaghiganti ang kanilang sinapit. Handa na siyang sumanib sa plano ni Simon, isang pagbabagong loob mula sa kanyang dating pagtanggi sa himagsikan. Masaya si Simon sa desisyon ni Basilio at inamin niyang ito ang nagpatibay ng kanyang loob na ituloy ang kanyang plano. Ipinaliwanag ni Simon na maraming beses na siyang nawala ng pag-asa at nagduda sa kanyang layunin, ngunit ngayon, wala nang makakapigil sa kanya. Ipinakita ni Simon kay Basilio ang isang bombang hugis pomegranate na naglalaman ng nitroglycerin. Ipinaliwanag niya kung paano ito gagamitin sa isang piging. Kapag sinindihan at sinubukang ayusin ang liwanag, sasabog ito at gigiba sa lugar na kinaroroonan nito, kasama ang mga nagtatagong pulbura sa kisame at sahig. Ipinaalam ni Simon kay Basilio na hindi kailangan ang kanyang tulong sa pagsabog, ngunit may ibang misyon siyang gagampanan. Pagkatapos ng pagsabog, magsisimula ang pag-alsa ng mga tao sa pangunguna ni Simon at Kabesang Tales, at si Basilio ang mamumuno sa mga walang armas na mamamayan upang agawin ang mga armas na itinago sa mga bodega ni Quiroga. Kailangan ding kontrolin ni Basilio ang mga tulay at magtayo ng mga barikada upang makapagbigay suporta sa kanilang revolusyon. Ipinahayag ni Simon ang kanyang matinding determinasyon. Lahat ng walang lakas ng loob na lumaban ay ituturing na kalaban at walang lugar para sa mga duwag. Sinabi niyang kinakailangan ang marahas na pagbabago upang lumikha ng bagong lipunan, at ang dugo at kamatayan ay kinakailangang sakripisyo para rito. Bagaman may pag-aalinlangan si Basilio, nagpasya siyang sundin ang plano ni Simon, na dala ng galit at hinanakit. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nakatakdang umalis si Simon kasama ang Kapitan General dahil sa takot sa mga pag-uusig at posibleng paghihiganti mula sa mga taong kanilang nasaktan at nilinlang. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang pag-alis. Nagkulong si Simon sa kanyang silid at nagbilin na si Basilio lamang ang kanyang tatanggapin. Pagdating ni Basilio, nakita ni Simon ang malaking pagbabago sa anyo at pagkatao ng binata. Tila nawalan na ito ng pag-asa at puno ng puot. Ipinahayag ni Basilio ang kanyang pagsisisi sa pagiging masamang anak at kapatid, at sinabing handa na siyang sumanib kay Simon upang maghiganti at lumaban. Ito ang nagbigay ng kumpirmasyon kay Simon na ituloy ang kanyang plano ng paghihiganti laban sa pamahalaan. Ipinakita ni Simon kay Basilio ang bombang hugis pomegranate na naglalaman ng nitroglycerin. Ipinaliwanag niya kung paano ito gagamitin sa isang piging upang pasabugin ang mga pangunahing opisyal ng pamahalaan na siyang magiging hudyat ng pagsisimula ng kanilang revolusyon. Inatasan ni Simon si Basilio na mamuno sa mga walang armas na mamamayan pagkatapos ng pagsabog upang agawin ang mga armas na itinago ni Simon sa mga bodega ni Quiroga. Ipinahayag ni Simon na kinakailangan ang marahas na pagbabago at sakripisyo ng buhay upang magkaroon ng bagong lipunan na puno ng lakas at determinasyon. Mga mahahalagang tauhan. Simon, ang pangunahing tauhan na naghahangad ng paghihiganti laban sa mga mapang api.
Siya ang nagplano ng pagsabog gamit ang bombang granada upang magsimula ang revolusyon. Kapitan General. Bagaman hindi direktang lumitaw sa kabanata, siya ay mahalaga dahil siya ang kasama ni Simon sa pag-alis at nagiging simbolo ng kapangyarihan at sabwatan sa katiwalian. Basilio. Isang dating mag-aaral na dati tutol sa revolusyon, ngunit nagbago ang isip matapos makulong at mawalan ng pag-asa. Sumama siya sa plano ni Simon upang maghiganti sa mga nagpasakit sa kanyang pamilya. Kabesang Thales. Isang kasama sa plano ni Simon na mamumuno sa paglusob sa lungsod matapos ang pagsabog. Siya ay kumakatawan sa mga inaapi na naghahangad ng pagbabago sa lipunan. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Simon. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Granada, isang uri ng bomba na maaaring pasabugin, karaniwang may hugis bilog na puno ng pampasabog. Nitroglycerin, isang chemical na likido na napakalakas ng pagsabog at ginagamit sa paggawa ng dinamita. Revolution, isang marahas na pagkilos upang pabagsakin ang umiiral na pamahalaan o sistema at palitan ito ng bago. Piging, isang salo-salo o handaan na karaniwang ginagawa sa mahahalagang okasyon o pagtitipon. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang galit at paghihiganti ay maaaring magdala ng matinding pagkasira, hindi lamang sa mga kalaban kundi pati na rin sa sarili at sa lipunan. Ipinapakita nito na ang marahas na pamamaraan ay maaaring magbunga ng mas malaking kapahamakan. Ang kawalan ng katarungan at pang-aapi ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pananaw at mga desisyon ng isang tao. Tulad ng kay Basilio na dati mapayapa, ngunit napilitan sumanib sa marahas na revolusyon dahil sa matinding hinanakit. Ang pagkakaroon ng malinaw at tamang layunin ay mahalaga bago magsimula ng anumang kilos o plano. Ang pagiging bulag sa galit at puot ay maaaring magdulot ng hindi makatwirang mga aksyon na may masamang resulta para sa lahat. At dyan nagtatapos ang ika-33 kabanata ng El Filibusterismo, ang huling matuwid. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.